Ang dapat sana'y maaliwalas na tawiran ng publiko sa bahagi ng Quezon City, nagmistulang tambakan ng basura at tila ginawa pang palikuran. Inilapit yan ang inyong kapuso action man sa Sanitation and Cleanup Works Department ng lokal na pamahalaan. Tadtad ng kalat maging dumi ng tao ang overpass sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City ayon sa sumbong ng isang concerned citizen. Ang kadugyutan na kumpirma mismo ng aming lente sa aming pagpunta sa lugar, kaliwat kanan ang basura sa overpass na tila naging palikuran na dahil sa naispata naming dumi ng tao. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Quezon City Sanitation and Cleanup Works Department na agad nagpadala ng maintenance team sa lugar. Paliwanag ng team leader, regular nilang nililinisan ang overpass. Pero may mga tumatambay roon sa gabi. Hindi naman daw nila ito kayang bantayan 24 oras. Nangako ang Quezon City Sanitation and Cleanup Works Department na mas paigtingin ang pagmamonitor sa overpass. Para sa parehong mga sumbong, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Pagkatapos na idulog ng inyong kapuso action man sa Quezon City Sanitation Department na problema, agad silang umaksyon at nilinis agad ang overpass. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dream wedding na nauwi umano sa bangungot. Sumbong yan ang mag-asawang hirap makamove on sa stress na dulot ng kinontratang catering. Ang pagkain kasi sa kanilang wedding reception atrasado. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Imbes ng ngiti sa inaasam na dream wedding, stress ang nakuha ni na Joanna at Randel sa kanilang pag-iisang dibdib nitong January 11. Grabe ka, disaster yung ginawa nila sa kasal ng pamangkin ko. Walang dumating kahit isang pagkain. Halos mapuli paid na nila yung perang binayad sa cater. Pag nakakapanood ako ng wedding, sobrang naiiyak ako. Gabi-gabi, pag tinitingnan ko yung mga pictures namin, naaalala ko yung ginawa nila. Alas 3 ng hapon ang nakatakdang kasal ng couple na sinundan ng wedding reception bandang alas 5. Nagutom na yung mga bisita ko. Grabe kayo. First time nyo ba? Pero ang catering, inabot umano ng siyam-siyam ang dating. 150 bucks yun, no? Kayo naiintindihan nyo, di ba? Kasi nandito kayo eh. Kayo yung main witness kung ano yung nangyari sa event. Wala na pong mga bisita. Nag-uwian na po. Ang oras ng reception is 5 p.m. Exactly 5 p.m. nandun na kami. Yung food namin dumating almost 9 p.m. na. Hindi na namin siya ni-receive. Bumili sila ng chicken para lang maipakain nila dun sa mga bisita namin na natira pa. Dismayado ang couple lalo't mula sa mahigit 119,000 pesos na wedding package, aabot na sa 103,000 pesos ang naibayad nila sa kinontratang catering and event service. Inadmit nila na talagang fault nila. Kung hindi nyo kayang i-cater yung mga clients nyo, huwag kayong kukuha ng mga clients pa. Once in a lifetime wedding yung sinira nyo, hindi na pwedeng maulit yun. Nakapagharap pa raw sa barangay ang dalawang panig pero wala umanong kinahantungan ang kanilang pag-uusap. Nakapagpadala na rin ng demand letter sa catering and event service sa mag-asawa pero wala umanong tugon sa kanila. Tinawagan at tinext namin ang catering and event service para makuha ang kanilang panig pero tumanggi silang magpaunlak ng parehang. Para sa payong legal, dumulog ang inyong kapuso action man sa abogado. There's already a delay in the performance of the obligation on the part of the caterer. Automatic may breach na ng contract. Entitled na rin agad si couple for damages. Actually, for me, mas maganda pa rin na magkaroon ng settlement out of the court. Huwag na nila sanang pahabain pa.
Pero syempre, kung hindi makikipagtulungan itong caterer, wala silang magagawa kundi mag-file. Sa ngayon ay nakapagsampa na ng kaso sa Small Claims Court ang mag-asawa. Tututukan namin ang reklamong ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.